Ang sirena ay may kagandahan at kahiwagaang tinig na kayang bumighani at hipnotisahin ang mga lalaki, lalo na ang mga mangingisda. Ang sirena ay umaawit sa mga mandaragat at iniuugma sila, iniiwasan ang kanilang trabaho at nagdudulot ng pagkaligaw sa kanilang daungan o nagiging sanhi ng pagkakalubog ng mga sasakyang pandagat. Umaawit sila ng may kahiwagaang tinig habang nakatago sa mga bato sa tabi ng baybayin. Kapag narinig ng mga lalaki ang mga kantang ito, sila ay nadadala at inaakit ng sirena. May mga kwentong bayan na nagsasabing ang mga sirena ay daladala ang kanilang mga biktima sa ilalim ng dagat, isinasakripisyo sa mga diyos-diyosan ng tubig. May ibang kwento na nagsasabing nagtatangi ang sirena na kailangan ng tulong mula sa pagkalunod. Inuudyok ang mga lalaki na pumasok sa dagat, ngunit pagkatapos ay sinisikil ang buhay ng sinumang nahulog sa kanilang panlilinlang. Isang masama o mapanlinlang na sirena ay maaring mangakit at mag-udyok ng mga lalaking tao gamit ang kanilang mga nakakalason na awitin. May mga ulat na nagsasabi na ang sirena ay humahawak ng tila na kahipnotis na tao at inuulog ito at dinala sa ilalim ng tubig. Sa pangpananaw ay naglalarawan ng tao na nahihikayat ng sirena na habulin ito papunta sa malalim na tubig hanggang sa mamatay sa pagkalunod o magkaroon ng atake sa puso at mapatid ang sarili pababa sa tubig hanggang sa kamatayan. Kapag ang isang sirena ay umibig sa isang tao, sila ay nagiging malambing at sunod-sunuran sa kanilang minamahal na tao. Ang isang mangkukulam ay maaaring ituring na isang bruha sa Pilipinas at ang ibig sabihin nito ay isang practitioner ng kulam. Ang kulam ang tawag sa isang sumpa na maaari rin isalin bilang pangako o sumpa. Maaaring gumamit ang mangkukulam ng voodoo at karayom upang ihagis ang mga sumpa ng taong nais nilang paghigantihan. Mas kadalasang gumagamit sila ng natural na mahika o magiging tulad ng isang pagkulang o manggagamit. Asawa o mga nag-aagaw lupa. Mayroon ding tunay na mangkukulam na sinasabing may mga oras na taglay ang kapangyarihan mula sa kanilang mga ninuno. Hindi gaya ng mga manggagamot, hindi nila iniisip ang katarungan ng kanilang mga gawain. Ang huli ay kadalasang ikinukumpara sa masamang supernatural na mga nilalang na kayang magpakita ng anyo ng tao tulad ng aswang at manananggal. Makabagong popular na kultura ay ipinapakita rin ng mangkukulam sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan o katumbas ng voodoo doll. Ipinapakita rin ng makabagong popular na kultura na ang mga mangkukulam ay pangunahing gumagawa lamang ng mga gayuma at masamang sumpa. Ngunit may mga mas malupit na depiksyon na nagsasabing kayang nilang tawagin ang mga multo upang manggambala ng mga laruan, buhayin ang mga patay, kahit kontrolin ang mga bangkay at iba pang bagay na may kaugnayan sa necromancy. Ang shokoy o mga lalaking sirena ay ang katapat na lalaki ng sirena. Ngunit ang katawan ng shokoy ay may isang bahagi ng isda mula sa kanyang dibdib pababa, samantalang ang kanyang baywang pataas ay may mga paa ng tao. May asul na balat ito, malalaking mata, matalim at mahabang ngipin at balat na parang kaliskis. Sila ang mga pinuno at tagapagtanggol ng lahat ng mga nilalang sa karagatan. Sila ang mga bantay ng kaharian kung saan naninirahan ang mga sirena. Maatake sila sa mga tao o sa anumang sasakyang makikita sa kanilang teritoryo. Pumapatay sila ng mga tao at kinukuha ang lahat ng bagay na maaari nilang makuha sa sasakyang iyon. Mabagsik sila at walang pagmamahal, lalo na sa tao. Pinararangal siya ng iba't ibang uri ng nilalang sa ilalim ng tubig. May
Naniniwala rin na may kakayahan silang maging tulad ng isang tao. Papanggap sila at kumikilos bilang isang tunay na binata upang mang-akit ng mga babae. Sila ay nagsasalangit at nagbubuntis sa kanila. Ito'y upang mapanatili at mapalaganap ang kanilang lahi. Pagsabog ng mga sasakyang pangdagat, pagkawala ng mga naglalakbay, at ang mga trahedyang nangyayari sa tubig, pinaniniwala ang sumpa ng Shokoy. Kilala rin sila sa kanilang kahusayan sa sining. Gumagawa sila ng mga dekorasyon para sa kanilang sarili. Ginagamit nila ang mga materyales tulad ng mga perlas, lumot, bato, at kabibe upang ayusan ang kanilang kaharian. Kilala sila bilang mga herbivoro. Nagtatanggol at nagmamantini ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang na katulad nila. Bawat sirena ay may pangarap na maging kasama ang leader na Shokoy. Karaniwan siya ay pipili ng pinakamaganda, kaakit-akit na sirena. Ang Shokoy ay karaniwang nagtatrabaho para sa pagkain at ang mga sirena ay mas nagtatangi sa mga bagay sa bahay. Ayon sa ilang kwento, ang Shokoy ay isang guwapong lalaki, mabait, mapangakit, at puno ng ligaya sa kanyang puso. Kaya nilang mabuhay sa labas ng tubig ng isang oras bago sila ma-dehydrate. Dehydration para sa kanila ay nangangahulugang kamatayan. Ang engkanto ay may lalaki at babae. Ang babae na engkanto ay tinatawag na engkantada o diwata. Sila ay inilarawan bilang isang magandang dalaga, mas matangkad kaysa sa isang karaniwang babae. May mahabang buhok na kulay ginto, payat, may mukhang anghel na may asul na mata. Ang lalaking engkanto ay tinatawag na engkantado. Tulad ng babae, sila rin ay matangkad, maputi at malaporselana ang kutis at guwapo. Sila ay mga kaluluwang nawawala at sa paniniwala ng iba, mga anghel na sumuway sa utos ng Diyos. Sila ay itinaboy mula sa langit at ibinagsak sa lupain ng mga mortal. May ibang nahulog sa ilog, kagubatan o puno. Mayroong masamang at mabuting engkanto. Naniniwala ang ilang albularyo at matatanda na ang mabuting engkanto ay maaaring magdala ng swerte kung sila ay naninirahan sa isang puno malapit sa iyong bahay. Minsan, maaari rin silang makulit. Kung galit sila sa iyo, magkakasakit ka. Hindi maaring gamutin ng modernong medisina. Sa ilog, kung makakita ka ng isang magandang babae na naglalaro sa tubig, dapat mong itong ignorahin. Kung nag-aalok sila ng kahit ano, huwag tanggapin. Dahil kapag tinanggap mo ang kahit ano mula sa kanila, ibig sabihin ay kukunin din nila ang iyong kaluluwa bilang kapalit. Ang engkanto ay may kakayahan ring ma-in-love sa mga mortal. Ngunit hindi mo dapat tanggapin ang kanilang pagmamahal kung hindi kukunin din nila ang iyong kaluluwa. Gusto rin ng engkantada ang magkaroon ng pagtitipon. Sa kagubatan, kung naririnig mo ang mga boses, maaaring kumakanta o nagtatawanan, ito'y nangangahulugang may kasiyahan sila. Dapat mo lang itong ignorahin, huwag mong sabihin ang nararamdaman at naririnig mo. Maigi rin na humingi ng permiso o sabihing, tabi-tabi po, makikiraan po, kung dadaan ka. Ang engkantada ay kilala sa pag-akit sa mga lalaki sa kagubatan o ilog. Ang mga lalaking naguguluhan pagkatapos ng isang biyahe sa kagubatan ay pinaniniwalaang na-curse ng engkantada dahil sa pagtanggi niya sa alok nito. Minsan, natagpo ang patay. May mga naniniwala rin na ang mabuting engkanto ay maaaring tumulong sa kanila sa pagpapagamot ng sakit. Karaniwang ginagawa ito ng isang albularyo sa pamamagitan ng ilang ritual. Kung mabait ka sa kanila, maaari ka rin nilang bigyan ng gantimpala. Naniniwala ang ilang taga-baryo na ang magandang ani, malusog na katawan, at swerte ay ibinibigay ng engkanto kapag sila ay ilang ng tulong at bilang kapalit. Dapat mong igalang sila. I am Tequila, the protagonist of the Alamat project. I am here to introduce you to an exciting new project that will take you on an incredible journey into the world of Philippine mythology. As you may know, our rich cultural heritage is filled with legends, gods, and heroes.
And now, we have an opportunity to bring those stories to life in a whole new way. The Alamat Project is an open-world gaming experience, a graphic novel, trading cards, NFTs, and merch, all based on Philippine mythological legendary creatures. This project will allow us to explore the rich culture and stories of our people in a whole new way. But that's not all. Not only will we be able to enjoy the experience of Philippine mythology, but we can also learn through a lot of ways. This is a unique opportunity for all of us to get involved in a project that is both fun and profitable. And that's why I'm challenging all of you to join our community. This is your chance to be part of something special, to be part of a project that will bring Philippine mythology to life in a whole new way. So if you're ready to take on this challenge and join us on this incredible journey, don't miss out on the upcoming launch of the Alamat Project. Stay tuned for updates and information on our ICO. Together, we can make Philippine mythology come alive in a whole new way. I can't wait to see what the future holds for the Alamat Project. Join the Alamat Project community today, and let's make this tale a reality.